Magandang hapon mga kaibigan, at nagbabalik po ang inyo po lingkod, Dungeon Ride. At ngayong hapon ay pupunta tayo sa school ng aking anak dahil magsusundo ako ngayon. Susunduin ko yung anak ko, half day lang sila. Kaya tara, samahan nyo ako sa aking biyahe. Weather update, at kitang kita naman, napaka-araw mga kaibigan. Napakaganda ng kalangitan, napaka-ulap, ayun o. Pero napaka-init. Mataas ang sikat ng araw mga kaibigan, at kitang kita naman ng mga kakadamuhan, mga nagsisituyuan. Okay, grabe na to mga kaibigan. Ang temperatura ay nasa 42 degrees Celsius mga kaibigan, sobrang init. Saka yung mga ibang mga motorista dyan, mag-iingat po tayo, uminom po tayo ng tubig at magbabao ng tubig para hindi po tayo sobrang mainitan at delikadong panahon ngayon mga kaibigan. Ay grabe, init. Mahapdi sa balat. Pabagsak na tong daladala ni kuya oh. Mamaya pag uwi ko ng bahay, maglilinis ako ng mga motor. Linisin ko yung Z9. Idadami ko na rin ito kasi matagal ko na rin din nalilinis tong ano, itong ADB 160. Tara. Tagal naman ng stoplight, 91 seconds. OMG. Alam niyo mga kaibigan, kahit araw-araw ko nagbablog, hindi ko masyado rin matutukan yung pagbablog nakapapansin nyo yung mga video ko, puro mga biyahe lang sa araw-araw, diba? Punta ng trabaho, sa mga tugtog, dahil yun lang yung kaya kong gawin sa ngayon. So gusto ko pumunta sana sa mga magagandang lugar, yun talaga pang vlog talaga, kaso wala naman akong time, hindi ba? Kaya ginagawa ko, ito na lang, daily vlog, mga biyahe, pag inutusan ng misis, punta ng palengke, di ba? Ride to palengke, ride to work, ride to Makati, ride to Carmona, ride to Laguna, ride to school. Puro ganun-ganun na lang kasi ayoko kasi mabakante, no? At kaligayahan ko na rin to kahit ganito lang yung YouTube natin. Hindi ko naman masyadong, alam niyo na, pinagsisihan. Hindi ko naman, kumbaga hindi ko naman thankful pa rin ako. Masaya ako sa ginagawa ko kahit wala ako, ito walang balik. Nakakatuwa kasi alam nyo, na-enjoy ko itong mga pinagagawa ko. Yan ang mahalaga para mawala yung stress, kasi doon nagugot yung mga sakit, diba, sa stress. Kaya para hindi tayo magkasakit, kailangan palagi tayo maging masaya, di ba? Yan lang yung sekreto dun, maging masaya, makontento, di ba? Mapagbigay, maka-Diyos. Yan ang sekreto, kasi ang buhay natin may lang no? Saka yung ibang tao wala naman halos pakialam sa atin, di ba? Mas may focus sila sa mga sarili nila, sa mga anak nila, pamilya nila, pero sa ibang tao di masyado, no? May mga kaibigan tayo na pasalamat tayo na tayo ginagabayan at inaalala, pero ang totoo, bandang huli, laban lang natin to no? Kaya tayo maging matatag at mabuting tao, maka-Diyos, at maging matalungin kahit papano, may maiwan tayong maganda dito sa mundo, dahil ang totoo alam niya na, laban natin to. Maaari mag-ipon tayo ng mga masasaya at magagandang alaala, kasi yun yung regalo sa atin ng Diyos, na magkaroon ng mga gandang, na magkaroon ng mga masasayang araw at magandang mga alaala. Kasi yun lang yung meron ang isang taong may buhay. Kung wala kang buhay, wala kang magandang alaala, wala kang magandang masayang alaala, no? Magandang alam mo na, tayo bilang mga may maliit na kabuhay, yun yung regalo sa atin, no? Na napakaganda. Kaya hanggat tayo nabubuhay, tayo mag-ipon ng mga magaganda at masasayang alaala, dahil yun lang ang meron tayo. Kumbaga traffic, uwian na kasi, uwian na. Message ko lang anak ko. Tara, let's dito na anak ko. Jim, okay? Okay na? Tawid tayo. Mabenta ngayon yung halo-halo ng choking, no? Kasi
few days ago napadalas yung halo-halo namin kasi napakasarap pag halo-halo pag sobrang init. Napakasarap ng halo-halo nila, no? Iba nila sago, iba mga rekado. Alam niyo na, kumbaga solid talaga, malaman, may ice cream, lasan-lasa mo yung leche flan, saka yung ice cream, diba? Tamis, malamig, hindi siya nakakasawa na puro tamis lang, no? Malinamnam kumbaga, no? Kaya pag tuwing lumalabas ako, naalala ko palagi yung halo-halo ng Chowking kasi napakasarap. Masarap maghalo-halo, no? Masarap mag soft drinks kahit masama yung soft drinks sa katawan. Napakasarap pag sobrang init talaga, no? Pag may nakikita kang umiinom ng soft drinks, no? Ng malamig na soft drinks, yung Mountain Dew, yung Royal, no? Tapos nagmumotor ka, napakainit, parang maglalaway ka sa no? Sa sarap ng soft drinks. Maalala mo pa yung halo-halo, no? Hindi pagkain kundi yung mga matatamis na malalamig, no? Pero pag hindi naman ako madalas kumakain na gano'n, hindi ako madalas nagsosoft drinks, madalas tubig. Dahil ayoko nagsosoft drinks na madalas. Din kumakain ng mga matatamis na madalas kasi alam kong masama yun sa katawan, no? Puro lang kumakain lang ako pag kailangan ng katawan, no? Hindi ako kumakain, hindi ako nabubuhay para kumain, no? Kumakain ako pag kinakailangan ng aking katawan. Kasi pag nabubuhay ka para kumain, parang no? Baga, lahat ng masarap gusto mong kainin, no? Hindi mo na masyadong inaalagaan yung sarili mo. Basta makakain ka na ng makakain, no? Kunyari pag sinweldo ka, kakain ka agad sa masarap, diba? Puro masarap palagi, gunubos yung pera mo. So hindi dapat yun. Kailangan kakain tayo para sa katawan natin pag kinakailangan, no? Actually, nasa sa inyo naman yan kung gusto nyo kumain na kumain, di ko kayo pinitigilan, no? Pero ako kasi kumakain ako para lang mabuhay, no? Dahil kinakailangan ng katawan ko, dahil magutom mo. Dahil pag di ko kumain, manghihina ako, diba? Diba kasi talaga food is life, no? Yung mga masasarap, lahat ng masarap, lahat ng bawal nakain, diba? Kailangan magkaroon tayo ng control. Yung tama lang kasi yung mga sakit nakukuha natin yan sa mga kinakain din natin, kaya maging maingat tayo, diba? Uwi ng bahay, kailangan maalala ko na ako'y maglilinis ng motor, dahil kung hindi, baka makakalimutan ko na naman. Naawa ako doon sa isang dati kong trabaho, nabalita ko na nagkaroon na pala siya ng cancer. Kasabi ko siya sa trabaho, magkaibigan kami. Nakakalungkot pag nababalita mo na si ganito may sakit na ganito, no? Nakakatakot. Saka naawa ako sa kanya. Sana maging malakas siya, magpakalakas siya ng loob, alagaan niya yung sarili niya, at ipagdarasal kita na sana maging mabuti ang lahat. Sana ako ng hardware, no? Bibili ako ng lagaring bakal, saka magpapa-estimate ako ng cabinet ng kusina. Ito aluminum, nagawa sa aluminum kasi iba yung aming aparador sa kusina tinerorize ng anay, so sayang, no? Mahal pa naman ang paggawa ko ron, tapos diba masisira lang agad-agad, diba, gawa sa kahoy. Yung mga anay kasi yan, mahilig yan sa mga malalambot na kahoy, ganun yung cabinet namin. So dahil doon, magpapagawa na ako ng cabinet na yari sa aluminum para matuwa yung mga anay namin, di ba? Para wala na silang kakainin. So ang hirap kalabanin ng anay, no? Kaya dapat talaga humingi tayo ng tulong sa mga expert, sa mga pest exterminator, kasi ang hirap talaga ubusin ng anay. Kahit mag-spray ka dyan ng mga anti-anay, naku, babalik at babalik yan. Kaya sumasakit ang ulo ko sa mga anay. Kaya lahat ng parte ng bahay kailangan anti-anay. Kumbaga, hindi kakainin ng anay. Yung aluminum, gawa sa hardiplex, alam mo na yung hardiplex, di ba, parang gawa sa semento yun, para wala na silang kainin, para umalis na sila dun sa bahay namin. Kaya pag meron ko yung nakikita mga, alam mo na, gamo-gamo, naku, maalarma na kayo, kasi yung gamo-gamo na yun, ibig sabihin nun, naghahanap na sila ng bagong titirhan, kaya may mga lumilipad-lipad. Dati naman, pag nakita ko, hindi ko naman masyadong pinapansin, pero pinapagsabi sa akin na pag meron daw gamo-gamo, maalarma na kayo kasi naghahanap na ng mga titirhan yung mga anay. Bibili lang ako.
Kabili. Bas may, magkano lagaring bakal? Ha? 60. 60? Kabili na ako ng lagaring bakal. Tapos dadaan ako dun sa gumagawa ng ng mga cabinet na gawa sa aluminum. Pagawa tayo aluminum. Kaya baba ko muna. Opo. Pagawa cabinet.
sa bawal.